Canada, patuloy ang pagtaas ng flu cases ngayong taglamig sa mga lugar gaya ng Ontario, Montreal, Nova Scotia at Calgary. Ang iba nakahagap daw ng bagong flu strain. Narito ang report. Batay sa pinakahuling datos ng Health Canada noong December 20, tumaas ng 32.4% ang bilang ng mga nagpa-positive sa influenza. Pero sa tala ng Flu Watchers, 0.7% na lang ang dinagdag ng mga nagkakaubot-lagnat. Mas kaunti sa naitalang bilang noong kalaunan ng buwan. Stable naman daw ang mga nag-positive sa mga test para sa COVID-19 at RSV. Ang kumakalat na strain, subclade K flu o H3N2. Ayon sa Center for Disease Control o CDC, may dalawang subtype daw ang type A flu at isa ang H3N2 sa mga strains nito na mas matindi ang dalang epekto lalo sa mga matatanda. Di raw sapat ang mutations ng subclade K upang masabing bagong uri ito ng flu. Nagkaroon ng small drift sa pathogen ng virus na ito na kung saan nagkukos siya ng more intense symptoms like more into fever, aches, fatigue. Ayon sa pharmacist na si Joseph Alano, ito malamang ang nahagap ng ilan sa komunidad lalo sa mga nasa mas malalamig na probinsya at sa mga galing biyahe mula US at Australia. Potent talaga. Yun nga lang, nung pinag-aaralan ng CDC and other governing bodies, almost the same lang siya. Sabi ko nga, may small variations lang siya. Ang pinopromote pa din nila, amang mga vitamina, mga vitamins, and the rest, eating habitual fruits, vegetables, and the most important thing is vaccinations. Dagdag ng CDC, wala pa sa kalahati ng mga bata't matanda ang nagpabakuna para sa flu ngayong taon. Diin ni Alano, ang mga batang nagkakasakit ng malubha, kadalas ay mga hindi nabakunahan. Yung mga age group na 6 to 19, mostly wala pang vaccines. That's why healthcare professionals promote having vaccines for 6 years old and above. Dapat din anya magdoble ingat ang mga matatanda namang may pre-existing comorbidities tulad ng mga sakit sa baga, atay, bato at diabetes. Yung mga adults natin o yung lahat ng tao na may matitinding sakit like pneumonia, heart problems, diabetes are prone to this kind of flu as well. Paalala ni Alano, bumisita agad sa doktor pag napapansin ang paglala ng sintomas. Di raw antibiotic ang solusyon pag nakahagap ng H3N2 dahil di daw ito bakterya. We need antiviral medications because flu is caused by viruses and not bacteria. So, hindi makaka-treat ang antibiotics sa flu, but it should be the antiviral medications. These medications can be prescribed by doctors